bituin ng mutya. Ako si Paco, isang katiwala ng kalikasan, ang tagapag-alaga nitong planetang Zor. Yang si Mutya, ang bituin nitong planetang Zor. Alam niyo ba kung paano nagkakaroon ng bituin dito sa mundo namin? Itinatanim ang isang munting punlang bituin sa kalawakan. Araw-araw itong dinidiligan at nilalagyan ng pataba at ng pampakislap hanggang sa lumaki at umabot ang liwanag nito sa planeta. Hindi madali magpalaki ng bituin. Kailangan ng trabahong ito ng tunay na tiyaga at pagtataya ng sarili. Tingnan nyo na lang ang nangyari sa mga bantay bituin sa kalawakan ng Zor. 10,000 sila nung umpisa. Ngunit, ilan ang natira? Kailangan ng 10,000 katiwala na magpapalaki sa mga bituin sa kalangitan ng planetang Zor. Sino sa inyo ang handang madestino doon? Mahilig akong lumangoy sa mga nebula at madalas akong magbakasyon sa malalayong planeta. Kaya wala ang problema sa akin kung madestino ako sa planetang Zor. Alam nyo, ambisyon ng nanay at tatay ko na maging bantay bituin kami magkakapatid. Kapag naging bantay bituin ka kasi, di ba tinitingala ka ng lahat tapos hinahangaan ka at ang ganda-ganda ng bituin kumikislap, di ba? At yung mga bantay bituin, kumikislap na rin. Napag-aralan namin kung gaano ka-importante ang bituin sa planetang Zor. Bituin ang ginagamit nila para malaman ang panahon. Bituin din na nagtuturo sa mga marinero patungo sa lupa. At syempre, kahit saan pinagmumula ng inspirasyon at ligaya ang mga bituin. Sa ganong paraan, napagsisilbihan namin ang mga taga-planetang Zor. Ang mga gawain ng bantay bituin ay ang mga sumusunod. Pagdilig sa bituin ng gas na pampatangkad. Paglagay ng patabang pampakulay bituin. Paglilinis at pagpapakintab ng bituin. Tuwing gabi, iilawan ito at wiwisikan ng kinang upang ito ay kumislap. Tuwing araw, papatayin ang ilaw ng bituin. May isang tuntunin ang pagbabantay ng bituin. Ginagamit ang pulbos na kinang sa pagpapakislap ng bituin. Kung kumulang ang kinang na nilagay sa bituin, hindi aabot ang liwanag nito sa planeta. Bawal gamitin ang kinang sa ibang bagay maliban sa bituin. At kailan ko naman may pagmamalaki na dumaan ka sa aking pagtuturo. Hindi naman mo gaano katagal. Pero alam ko po na kaya namin i-style ang gampanan ng aming gagawin. Malalakas ang katawan namin, Sangko, at natutunan namin sa inyo ang sipag, ang masuring pag-iisip. Ano pang kailangan namin? Wala akong duda sa kakayahan ninyong dalawa. Ngunit panahon lamang ang makakapagsabi ng katapatan ninyo sa inyong tungkulin. Ang punong ito ay ilang taon ang lumipas bago lumago. Halos 400 taon nyo nang inaalagaan tong puno, Sangko. Mula pa lamang ng punla ito hanggang nagbunga at nagsilbing tahanan ng mga ibon. Halos sumaba na ho yung balbas nyo tsaka buhok nyo bago tumubo yung punong yan. Pero iba naman ho yung mag-alaga ng bituin. Hindi ho katulad ng puno kung lumago. Makikita nyo, Sangko, magiging tanyag na bantay bituin kami ni Stella. Walang kwenta ang aking pag-aalaga sa punong ito kung hindi lumaki at naging punong nagbibigay ng buhay. Sangko, tutuloy na po kami. Sige, pero wag na wag ninyong kakalimutan ang dahilan ng inyong pagsisikap sa kalawakan ng Zor. Ito ang magdadala sa inyo. Salamat sa lahat, Sangko. Paalam. Salamat, Sangko. Aming guro. Paalam. Pero wag ho kayong mag-alala. Balang araw, may pagmamalaki niyo po kami ni Estela.
magmerienda muna tayo. Vim, sandali lang. May kukunin lang ako. Bilisan mo ah. Vim, may sorpresa ako sa'yo. Ano yun, Stella? Eto. Uy, tubig araw. Hati tayo dyan ah. Siyempre. Tara, kain tayo. Oo nga pala. Kailan kaya tayo uli makakakain nito? Okay lang. Sige, kain ka pa. Naku, Eklud. Anya, magmerienda muna kayo. Yan na naman. Dumaan lang kami para magpaalam. Magpaalam? Oo, no. Matagal na kami nagtitiis. Oh, saan nyo nakuha yan? Dati pa yan. Binaon ko, papunta pa rito. Wala naman kasing matinong bilihan dito, no? Wala rin naman kasing matinong pasyalan. Kahit nebula, hindi malango yan. Pati ang kamay ko, sugat-sugat. Tignan nyo, tignan nyo. At ang pangit-pangit pa na uniforme. Gusto ko na makita ang nanay ko. Tahan na, pauwi na tayo. Grabe na ang pagtitiis natin dito. At may narinig pa kaming balita. Anong balita? Alam mo ba, bumabagyo dito ng meteorites. Nye, baka matamaan tayo at mamatay. Uuwi na lang ako. Kayo, wala ba kayong balak umuwi? Wala naman nagsabing madali magpalaki ng bituin ah. Di ba nung naging bantay between tayo, nangako tayong matyaga sa ating trabaho? Ano man ang mangyari, nalimutan niyo na ba ang pangako ninyo? Pangako lang yun. Ayaw na namin dito. Siya, paalam na. Masyado kayong masisipag. O sige, Vim, Stella. Paalam na. Paalam! Sugat-sugat pa ang kamay ko! Tingnan mo! Tingnan mo! Tingnan mo! At ang pahit-pahit pa ng uniforme mo. Tara, pabayaan mo na yun. Kumain lang tayo. Sige, kain mo yun. Pero Stella, sana, kahit sa anong pinaghirapan natin, sana kayanin natin to ah. Siyempre, tayo yata ang pinakamagaling na bantay between. Talaga! Nahawakan ko na yata ang tropeyo ko. Napakatindi naman ng sinag ng bituing yan. Oo nga eh. Hindi yung bituing yan. Yang bituing yan. Mapagtuksong ulap. Baka kabagin ka sa pambobola mo sa akin. Talaga namang totoo ang sinasabi ko. Daig mo lang ang bituing winiwisikan mo ng sinag kung gabi-gabi. Pero kung ikaw ang pupulbusan nito ay... Nanunokso ka nga. Bawal gamitin ang kinang sa ibang bagay maliban sa bituin. Talaga? Uy, ano ka ba? O ayan, edi mukhang bituing ka na ngayon. Ang ganda, no? Ang ganda mo. Sandali. Hindi pantay ang pagkahulog eh. Ayan. Aba, ako rin. Lagyan mo ako, Missy, kaunti. Kaunti lang. Isang wisik lang. At pagkatapos nun ay maghahapunan tayo. Alam ko namang matagal ka nang hindi nakakatikim nito. Tubig araw? Walang tinapay? Naku, 2 buwan ko nang di natitikman yan. Ano pa naman ito? Keso ng Venus? Keso ng Venus, keso ng Mercury, iba't ibang klase ng keso. Isang wisik lang. Oo, yan na nga. Ma'am, saan ka pupunta? Nahuli ako. Ba't kumikinang ka? Di ba alam mo naman bawal gamitin ang kinang? Yung ulap kasi, bibigyan niya na sana ako ng tubig araw at pulang tinapay. At isa pa, akala ko masayang magpalaki ng bituin. Yung pala, araw-araw, pare-pareho na lang ang ginagawa natin. Lilinisin ang bituin, didiligan, iilawan, piwisikan, papatayin, bukas, lilinisin ang bituin, didiligan, iilawan, wiwisikan, papatayin, sa susunod na araw, lilinisin Teka ang lang, bituin. Pam.
Sayang naman ang bituin mo. Wala nang mag-aalaga. Pero sa totoo lang, masaya na rin ako. Di uuwi na ako sa wakas. Paalam! Panahon lamang ang makakapagsabi ng katapatan ninyo sa inyong tungkulin. Esor? Jeg? Sheila? Oh, anong binibilang mo dyan? Stella, pipito na lang tayo dito. 7 na lang ang bituin ng Zor. Ha? Vim! Iwas! Ito siguro sinasabi ni Eklud. Stella! Stella! Vim, munti ka nang natamaan nun! Stella, ito yung sinasabi ni Eklud. Ang mga bagyo ng meteorite. Ang laki nito! Takbo! Oh, Stella. Buti na lang tumigil ang mga bagyo, no? Makikita ng meteorite na yan na hindi tayo atras. Vim, Bakit? pagod na ako. Uuwi na ako. Seryoso ka ba? Pero ilan na lang tayo dito, Stella. Kung gusto mo, sa gabing ito, o kaya sa mga linggong darating, ako na mag-aalaga sa bituin mo. Magpahinga ka na lang. Hindi ko na maalala yung dahilan. Bakit ba tayo nandito? Bakit ba napakalaga ng mga bullshit na bituin na ito? Kahit bigyan pa nila ako ng tropeyo ngayon, hindi ko na kaya ito. Paalam. Stella, Stella! Alam ko na ang dahilan. Pinalaki natin tong mga bituin ito para sa mga tigasor. At nagbibigay sila ng liwanag at kislap ng bituin, kaya naririto tayo. 3,000 kilometro! Ang lapit naman. 3,000 kilometro ay lapad pa lang ng bituin. Lapad? Ganito kalapad ang bituin. Ganito. Ganito kalapad. Hindi kaya sukatin ng ating mga kamay. Uwang itay nyo. Tay! Mga anak, Tay, Oh. ano pong magiging panahon bukas? ang magiging panahon bukas. Berde ang mutya. Kaya maaraw. Pwedeng maglaro buong maghapon. Yay! Punong katiwala. Yan ang pinakamalaking bituin na nakita ko sa buong Kalawakan. Ang pinakamaliwanag. Sino ang bantay bituin ng nag-iisang bituin ng Zor? Ang pangalan po niya ay Vim. Mutya ng kalangitan, tanging bituin ng Zor, kislap sa aming kariktan, kislap sa aming puso, ang ganda-ganda mo. Nagbunga ang katapatan at tiyaga ni Vim. Nagdala ang bituing mutya ng mahalagang kaalaman, liwanag at inspirasyon sa mga taga-planetang Zor. Nakaraos si Vim sa mga kahirapan dahil naintindihan niya ang halaga ng kanyang gawain. Hindi ang pagiging sikat, kundi ang pagdadala ng ligaya at liwanag sa buhay ng mga taga-planetang Zor. Hiraya manawal